screenshot nyo, i-print nyo. That's your basis. You don't have, do you have to go to the PS Depot and get the proof? Eh, para ka namang, parang absurd. Nagbiyahe ka papunta doon just to get the document, tapos magbiyahe ka ulit to buy. Doesn't make sense. Go to the website, tignan niyo yung inventory, kung nakalagay zero, okay na yun. That's what we did recently. Nakalagay sa e-marketplace zero. O di okay na. Make sense? Okay, next. Nilagay po namin yan sa batas. Pinaglaban namin yan sa batas. Why? Because sa akin simple lang. Procurement should not be so burdensome. Diba? So much so na kung may available stock at mura, go. Pero kung hindi, bakit natin papahirapan ng tao? Doesn't make sense. Okay? Next, interconnectivity and beneficial owner. Okay, I think these are the last concepts. Interconnectivity, ang ating dream dito, in the future, PhilGems will connect with other government systems. PhilGems will connect to BIR, to SEC, to Insurance Commission, to DTI, and then eventually, pag meron na po isang portal ng mga marriage permit sa buong LGU sa buong bansa, sa lahat ng LGU sa buong bansa, makakakonect na rin po doon ng PhilGems. The idea is, bago pa ma-issuehan dapat ng certificate ang isang supplier, nakakonect na si PhilGems para ma-check niya na from source kung meron ba. Kasi ngayon po, sino ang may burden to do the post-qual? Ng SEC, Mayor's Permit. Who's doing that? Tayo, end user. Ay, bank, di ba? Tayo. Sayang sa oras. Pero with interconnectivity, bago pa ma-issuehan dapat ng PhilGems yung supplier, meron na. Yun po yung point ng interconnectivity. Wala pa po tayo dyan, pero yun po yung pinahope natin. Ang pinakamaganda po nating modelo ay ang Korea. Ang equivalent po ng Korea, ang equivalent ng PhilGems sa Korea ay CONEPS. Interestingly, in the 1980s, CONEPS went to the Philippines. Okay? 20 years after, mas magaling na ang CONEPS sa PhilGems. Anong moral of the story? Huwag na natin i-share yung technology natin kasi gumagaling sila. Joke lang po. But, ang CONEPS po nakakonect via API sa 200 plus systems, including private companies and CSOs. At alam niyo ba, ang CONEPS mismo ang nag-negotiate ng mga presyo sa kanilang e-marketplace. Do you know how they do it, the negotiation? Through the systems integration. When they negotiate, they use the tax declaration of the suppliers. Because if the suppliers say otherwise, pwede silang makasuhan ng tax evasion. Kaya they cannot deny the data that they submit through their BIR na nakakonect sa CONEPS nila. So napakagaling po ng strategy ng CONEPS. They even is now using AI to identify ilan ang kailangan bilhin, when kailangan bilhin, and even yung pag-negotiate nila. And that's how technology can help us. And that's why we're really pushing for the interconnectivity ng PhilGems. Hopefully po, malapit na yan. And finally, beneficial ownership. May nakarinig na po ng beneficial ownership? Sino po yung nag-attend ng ating webinar on beneficial ownership nitong January? Sana po may naka-attend from the Mindanao cluster. Ang beneficial ownership po, matagal ko na itong pinaglaban since 2020. Nagkaroon lang po kami ng, nagka-idea po ako dito because nung pandemic, marami po kaming nakitang companies na blacklisted pero nagtatayo ng panibagong company. So si ABC Corporation blacklisted, nagtayo ng ABC1. Sounds familiar? Pero hindi naman siya makasuhan kasi wala kaming ebidensya, kasi wala kaming visibility na si ABC ay si ABC1 din. So pinag-aralan ko po yan at sinabi ko,
ko, maaaring gamitin natin yung beneficial ownership na meron ng SEC sa procurement. Not only to identify yung mga nagsusircumvent ng blacklisting, but also to enforce the rule on conflict of interest. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang beneficial owner po ay hindi bago. Ito po ay nasa panuntunan ng Securities and Exchange Commission para sa lahat ng korporasyon. Ang beneficial owner po, ang ibig sabihin niyan, yung natural person na ultimately may-ari o may kontrol ng isang kumpanya. Ang isang kumpanya po ay pwedeng pagmamay-ari din ng ibang kumpanya. Kuha nyo? Hindi yun nakikita. Sino ba talaga yung natural person na nagmamay-ari o may control ng kumpanya na yun? Kaya noong 2022 po, ang GBPBTSO, unang ahensya nagkaroon ng